Hello sa inyong lahat. Ito na naman si Inday Janelle, ang ambisyosang YouTuber dito sa Antalya, Turkey. Pauwi na po ako, tapos tumawag yung tatay ni Asya na meron daw kaming isang case ng kamatis doon sa bahay. So, mga 10 kilo daw yun. Ang gagawin namin ay gagawa kami ng tomato sauce. Nag-iimbak talaga kami ng pagkain para sa winter kasi summer ngayon dito, kailangan natin ng healthy and fresh na vegetable na iimbak. So, aside sa mura siya, very healthy siya kasi wala siya masyadong chemicals kasi in season po ang kamatis pag summer dito sa Turkey. So, naggumagawa po kami at binubote-bote namin para i-consume namin sa winter. Ginagamit namin ito sa mga spaghetti, pasta. Kasi ang mga Turko, mahilig sila sa makamatis, mapula-pula. So, ganyan gawain natin. Mag-imbak ako ng mga, supposed to be mga 25 na bottles ng mga kamatis na pinaghalong kamatis, pepper, meron akong ganun para pag winter, ilagay mo lang yung sa kawali at lagyan mo ng itlog sa taas, tapos nawala ka ng gisa-gisa, slice pa, so ready na siya. At tomato sauce din, kasi ginagay namin sa spaghetti, sa mga gulay, mas mabilis siya. At least, alam mo yun, na ikaw ang gumawa at healthy yun, so nakabote-bote sila talaga. So, uwi na ako, see you sa aming bahay. Libre daw yung kamatis na binigay sa amin. Kaya, ayun, isang case na more than a kilo. Kasi ang kamatis dito, tag 50 na intawon. Hello guys, ngayon gagawa tayo ng tomato sauce. So, ito, meron akong, nahugasan ko na yung 9 kilo na kamatis. So, ito, ayan, 9 kilo yan sila. Usually, gumagawa talaga ako nito mga 25 kilo. Nilagay ko sa bote-bote. So, ngayon, naghihiwa-hiwa na ako dito ng kamatis. So, ayan. Madali lang ito pag nagawa ko ng preserve. Ama ba? Hormone. Evet. Hormon bunlar beyaz la. Ona evet çıkartıyorum ben bunu. Ama bunları yiyoruz. Bunlar kullanıyoruz. Ver bana bir tabak. Burada koyayım da. So, hindi slice ko ito siya kasi nilalagay ko ito siya. Gusto ko yung may meat, yung kamatis. Yung iba gina-blender nila. Pero yung akin, gina-slice ko siya ng maliit. So, it's season na po kasi dito ng paggawa ng kamatis sauce. So, ito lang ginagawa nyo sa Pilipinas. So, maraming kamatis, huwag nyo itapon. Igawa nyo sa garapon. Ganyan. Slice mo lang siya ng maliit. Tapos hanggang matapos nyo ang 9 kilos. So guys, dito sa Turkey, ang mga Turko talaga pag season ng kamatisan, na gumagawa sila ng mga ganito para po sa winter. Kasi sa winter, mahal ang kamatis. Kung ngayon, usually ang kamatis sa pasar na ngayon is 50 lira ang kilo. Pero dati ang kamatis, tag 2 lira lang ang kilo. Nagmahal na po lahat dito. Ang putay na lang hindi mahal. Yung 5 kilo, gagawin ko siyang slice na ganito. Yung 5 kilo, gagawin kong i-grate ko siya sa grater namin. So, ako gagawa ko to ng slice. Yung tatay ni Asya, gagawa siya ng grater. Ito gusto ko kasi ng paggulay, gusto ko ng ganito, yung may meat talaga yung kamatis. Kasi ayoko yung durug-durug. May 25 na bote ako ginawa last year. So, this year, gagawa naman ako ng 20 na bote. Kasi grabe, ang kamatis last year, tag 7 lira lang ang kilo. Ngayon, tag 50 lira ang kilo ng kamatis dito sa Antalya. Dati, tag cents lang ang kamatis na ito. So, sinuwerte kami kasi yung kapitbahay namin na kaibigan ng tatay ni Asya, kalaro ni Asya dito, nagbili siya sa hal. So, itong 10 kilo, libre lang ito sa amin. Hindi ko alam kung magkano ito. Pero next, bibili na kami ng pepper, ng pasulye, ng tawag dyan, bawang. Kasi ang bawang, ginagawa ko din sa bawang, binabalatan ko yan isa-isa, tapos nagay ko sa freezer for good for 1 year. Kasi meron yung bagsakan ng mga gulay, ang bawang doon, tag 80 to 100 lang maximum. Pero kung bumili ka kilo-kilo sa labas, nasa 170 ang kilo in taong kamahal. So, pag ganito, ganyan ang ginagawa ko. Ginawa ko siyang parang ganito lang. Tapos, ilalagain natin yan siya. So, para hindi masira ang inyong kamatis,
Ilagain nyo yan ng 45 minutes. Tapos, pag durog na siya, naluto na siya ng 45 minutes, lalagyan nyo ang olive oil at asin. So, ipapakita ko mamaya kung paano siya lalagyan ng asin. So, maghiwa-hiwa muna ako dito ha, mga isang oras tong paghiwa-hiwa ko kasi marami ito mga sabon. O, ayan, pakita ko sa inyo. Ito ang 5 kilo na i-grate ko siya. Ito naman yung 5 kilo na ganito ko, slice ng maliit. Guys, see you then sa ating pagluluto na mamaya. Binabalatan niya yung kamatis niya. Tapos, andoon na, yun ang kanya. At saka yan. Tapos, kinagadgad niya yan, nakis-kis niya dyan sa grater. So, ayan, binabalatan niya. Kasi mas gusto niya yung kamatis na binabalatan. Kasi daw, marami daw pesticide yung balat. So, ako naman, yung balat kasali dito. So, mas gusto ko kasi ito, pag gumagawa kayo ng menemen, itlog, ang ilagay mo o karne, buo-buo yung kamatis ba? So, ito na yung ginayat naming kamatis, yung sa aking 5 kilo. Tapos, si Sir, nagbabalat siya ng kamatis. Ayan, ito yung akin. Natapos ko na rin. 3 na lang ang natira. Tapos, siya ito, nagkukuskus pa siya dyan sa kanyang kuskusa ng kanyang 5 kilo ding kamatis. So, dito nagagaya ko ng isang kutsara na asin. Isang maliit na baso na olive oil. At isang kutsarang asukal. Kamatis, lagyan ko na siya ng isang kutsarang asin, isang kutsarang asukal, tapos isang basong oil, yung maliit na tasa lang, maliit. Lagay sila ng bawang na ginayat-gayat na maliliit. Ako hindi ako naglalagay ng ganon. Ang nilalagay ko lang yun pag fresh na talaga siya. So, wala pa kasi kami supply ng bawang ngayon. Kamatis pa lang. So, ito nang gagawin natin. So, habang kumukulo yan, yung mga bula-bula dyan, kunin mo siya at ihiwalay natin yung mga bubbles. Kasi, itong mga bubbles, ito ang madali mapanis yung ating kamatis. Dapat natanggalin natin yung mga bula-bula niya kasi itong mga bula-bula ang nagpapadali masira para mabulok yung ating mga na-preserve na pagkain. So, makalipas ang 45 minutes, ito na ang itsura ng pinakuluan ninyong kamatis na hiniwa-hiwa. So, hahaluin at hahaluin natin. Depende ito sa gusto nyo. Gusto nyo matubig-tubig o gusto nyo medyo dry-dry na. Nasa inyo ang pagde-decision. Kasi mas malapot, mas matagal masira, mas matubig, mas mabilis na masira. Pero kung ganito na siya o ganito ang consistency na gusto ko talaga, ayan, natanggal na yung mga tubig ng kamatis. So, dito rin sa sauce, konti na lang din ang natira. Kaya ito ang consistency na gusto-gusto ko. Medyo malapot na medyo masa. So, ito na yung bote na ating paglalagyan. Dapat pinaikuluan nyo rin yung bote para patay yung lahat ng bakterya at dumi dyan sa bote. Na hindi ko na napakita ang video niya kasi nakalimutan ko i-video na dapat talagang napakuluan ng bote. So, ito na. Huwag mo yung masyadong punuin hanggang lid lang para pagsara yung acid niya. Meron siyang area. O, ito na si Sir. Sobrang init yan. Napakainit po yan. Dapat habang mainit, isinasara na yung kanyang takip. So, kailangan ko si Sir dito kasi kailangan ng matinding lakas ito sa pagsara ng mga takip ng mga boteng ito. Kailangan strong ka para maisara mong maigigi. O hindi dapat mag-leak para magtatagal siya ng taon na hindi siya masira. O ayan, si Sir, matulungin yan lagi sa akin sa pagsasara ng mga bote-bote namin. O, diba? Bongacious. Dahil mainit yan. So, ito na po ang finished product. Nakabuo po ako ng 4 dito sa tomato na cubes. 2 at kalahati dito sa tomato na sauce. So, lahat 6.5 ang aking nagawa sa araw na ito sa 10 kilong kamatis. Po sa mga nanood ng video ito, sana may natutunan kayo sa paggawa ng kamatis na sauce. Okay?